Hinawak na ng pambansang pulisya ang listahan ng celebrities na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ito'y matapos malansag ng pulisya ang Ace Vergel Group sa Laguna na sinasabing nagbabagsak ng droga sa mga artista. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Jonardo Carlos, ang mga celebrity na umano'y drug personalities ay maaaring mga user o pusher. Gayunman, hindi muna isa sa publiko ng PNP ang naturang listahan at ipagpapatuloy ang pangangalap ng ebidensya para sa mas pinalakas na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga. Meanwhile, Senator Richard Gordon supports President Duterte's decision to allow the burial of former President Marcos at the libingan ng mga bayani. Gordon believes that rules on who are qualified to be interred at the Hero Cemetery should be followed. Dapat naman pa talaga binilibing yan. Kaya lang, pinag-aahati natin. Buhay pa si Marcos. Alam mo kung bakit pinag-aawayan pa natin. Dapat tapos na yan. Dapat we move forward. Sa akin, kung wala namang binabiolate na batas, ilibing na. Kung ayaw nila doon sa libingin ng bayani, gusto ko nga magsusug Lahat ng presidente, kay bayani o hindi, dito ilalagay. Pumunta ka sa Malacanang, nandun ang litrato ni Marcos, nandun ang litrato ni Macapagal, nandun lahat ang litrato ng mga dating presidente. Hindi naman nangahulugan bayani sila. Kung hindi ka naniniwala hindi siya bayani, nasa iyo na yan. Sabihin mo sa ibang tao. Pero pigilin yung batas. At yung batas nakalagay doon, ay pwede siyang ilibing doon. Kaya kung talagang makahati pa ang bayan, kung ang Pangulo ng Pilipinas, maglabay ka ng ibang lote dyan. Lahat ng Pangulo dyan natin ilibing para walang gulo. Tumagal ng higit 4 na oras ang pakikipag-usap ni incoming PNP Chief Ronald De La Rosa kay President-elect Rodrigo Duterte nitong linggo ng madaling araw. Sa panayam kay De La Rosa, inamin ito na isa sa napag-usapan nila ni Duterte ang 50 milyong pisong patong sa ulo nila ng ilang big-time drug lord mula sa Bilibid. Ang tugon lang daw dito ni Duterte, just laugh at it. Really? Yeah. No added security measure? Wala. Sanay naman si Mayor dyan. Alam naman yan. Sanay siya dyan sa treat na yan. Daily niya yan na kinakain yung treat na yan. kahit may banta sa buhay, walang planong magdagdag ng bantay si Duterte, lalo't maximum security naman daw ang ipinapatupad ng Presidential Security Group. Hindi naman kinumpirma ni De La Rosa kung ang drug lord nga na si Peter Ko ang utak ng planong pagpatay sa kanila tulad ng lumalabas sa social media. Mamaya, mamatayan si Peter Ko. Akong pagbibintangan ninyo, ha? Hindi ko kilala yan. I don't know him. I will not confirm that. Kung alam ko man, akin na lang yun. Kung kilala nyo siya ba, kung sino yung tao na yan, just please extend my regards to him. May mensahe rin si De La Rosa sa mga gustong magpatumba sa kanya. Hindi na nila ako kailangan takutin dahil matagal nang naubos yung takot ko. Wala na akong takot na naiwan. Ang naiwan na lang sa akin is tapang. Si Duterte naman, ito lang ang naging tugon. Short last one. Chief of Police ng Albuera, Leyte na si Police Chief Inspector Juvie Espinido naniniwalang nasa bansa lamang si Kerwin Espinosa. Mula sa Albuera, Leyte may report si Marita Muaje. Naniniwala si Albuera, Leyte Chief of Police Juvie Espinido na nandito lamang sa bansa si Kerwin Espinosa. Hinihinalang isa sa pinakamalaking drug lord dito sa Eastern Visayas. Taliwasan ang unang impormasyon na nasa Malaysia ito. Bagong talagang Chief of Police lamang dito sa Albuera sa Espinido, subalit ayon sa kanya, matagal nang alam hindi lamang ng mga taga rito kundi maging ng mga otoridad na nasa iligal na gawain ng droga si Kerwin at ang ama nito na si Mayor Rolando Espinosa Sr. Ipinapangako umano ni Espinido na hulihin nila si Espinosa. Magkagayunman, wala rin namang dapat na ikatakot si Mayor sakaling gusto nitong bumalik ng Albuera. Handa rin naman si Espinido na bigyan ito ng proteksyon dahil sa nananatili pa rin itong Mayor ng bayang ito. Pwera na lamang sa araw ng Sabado kung kailan ay nasa simbahan ito. Sa unang tingin, isang napakatahimik na bayan ng Albuera dito sa Leyte. Pero sa oras na makipag-usap ka at magtanong sa mga taga rito, tila tikom ang kanilang mga bibig at mararamdaman pa rin ang kanilang takot. Pero ayon na rin sa ilan nating nakausap na ayaw magpakita sa kamera dahil takot para sa kanilang kaligtasan, medyo nakahinga na umano sila dito. Tila nga daw nagkaroon sila ng independence nang mawala ang mga Espinosa dito.
Alam daw ng mga taga-Albuera ang mga gawain ng mga ito dahil sa marami na rin daw napatay dito sa kanilang lugar ang pamilyang ito. Kinumpirma naman ito ni Chief Inspector Espinido kasabay ng pagsasabing may humigit kumulang sa 60 unsolved crimes and killings bago at matapos ang eleksyon na ayon dito ay malamang na election-related. Sa ngayon naman ay maayos na ang peace and order situation sa bayang ito at tumaas na rin ang tiwala ng mga taga rito sa mga alagad ng batas. Sa katunayan, sila na rin mismo ang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga kapulisan. Kamakailan ay nagkaroon ng encounter sa pagitan ng mga militar at mga tauhan ni Kerwin. 6 ang namatay sa mga tauhan ng mga Espinosa at nakarecover ang mga kapulisan ng mahigit sa 40 high-powered guns na sa ngayon ay nasa pangangalaga ng crime laboratory. Kaninang umaga ay nakausap umano ni Espinido ang isang anak ni Mayor Espinosa at sinabi nito na nasa isang ospital sa Cebu ang kanyang ama at masama ang kalagayan. Mula dito sa Albuera, Leyte para sa PTV News, ako si Marita Muaje. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button. Nagkagulo sa Parañaque City Jail kagabi matapos ang isang pagsabog sa opisina ng jail warden. 10 inmates ang patay sa pagsabog, kabilang ang 2 Chinese national. Sugatan naman ng jail warden na si Superintendent Gerald Bantag na ginagamot ngayon sa Parañaque Hospital dahil sa tama sa binti at muka. Hindi pa tiyak kung baril o shrapnel ang tumama sa kanya. 3, 4. Pero yung dito parang tama lang eh. May nararamdaman ako, may bakal. Ayon sa mga residente sa paligid ng City Jail, nakarinig sila ng mga putok alas 8 kagabi. Meron na po kasi narinig ako ng, hindi ko rin, pagsabog po ata. Tapos meron din pong putok po ata ng baril yun, sunod-sunod din po eh. Ilang pagsabog? Mga 3 po. 3 o 2, ganun. Tataranta nga po kami, nagtakbuhan na lang po kami. Ayon sa Parañaque Police, humiling daw na makausap ng mga inmate ang warden tungkol sa issue ng paglilipat ng detention cell. Pero naging bayolente raw ang mga kausap na may bitbit na baril, kutsilyo at isa umanong granada. Hinagis ang umano'y granada at sumabog na agad ikinamatay ng 8 preso. Dead on arrival naman sa ospital ang 2 pa. Kasama nung 10 inmate, no? Ay yung warden at tag-iisa lamang siya. Hindi nga natin pa ma-establish kung ano talaga yung dahilan ng pangyayaring ito. Ang importante po, stable na po ang sitwasyon sa loob at nagsasagawa po kami ng malalimang investigasyon. Sa kalagitnaan